Mapagpalang araw o blessed Sunday po sa ating lahat. Narito na po inyong lingkod na si Len para sa ating daily na pag-aaral ng Gospel. Kamusta po ang lahat? I do hope and pray that everyone is doing well and okay at this time. And tayo po ay magpapahinga. And tomorrow din po ay ating statutory holiday dito sa Hong Kong. So ating plano ay maligo sa beach and after that ay magpahinga rin at makatulog din po. Ayan. And thanks God, alam ko very viral ngayon at isa sa trending topic ang pagdadalang tao, ang pregnancy ni Alex Gonzaga. Sa mga hindi po nakakaalam, Alex Gonzaga and his family is our churchmate, our mother church sa Pilipinas, sa Methodist. And isa din tayo sa mga followers niya and subscribers. And nasubaybayan natin ang flow ng buhay niya at ng family nila. And we know na after, yun nga yung sinasabi na God make everything beautiful in His time. So kasama tayo sa mga nag-pray para God's will after 3 losses, dahil alam natin na nagkaroon siya ng miscarriage sa kanyang pagbubuntis. Thanks God dahil ngayon ay answered prayer na, and we pray for a safe pregnancy at safe delivery ng kanyang baby. So bago tayo dumako sa ating share na devotion video, wag po natin kakalimutan ang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon for today. So let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa bawat araw ng aming buhay. Salamat sa buhay, kalakasan at tiningan ipinagkakaloob niyo Panginoon, at dalangin namin Panginoon na kayo ang laging mapapurihan at maitaas sa aming lahat ng ginagawa. Thanks for the protection, provision, promotion, and godly wisdom Panginoon na ipinagkakaloob niyo sa bawat isa sa aming Panginoon, gayon din sa aming mga mahal sa buhay na nasa iba't ibang panig ng mundo Panginoon. Habang buhay at walang sawa rin po kami na magpapasalamat sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus na pagtubos sa kasalanan naming lahat Panginoon, at kung hindi dahil sa Kanya Panginoon ay wala kaming maipapamalita na good news Panginoon sa bawat isa Panginoon. Ganyan din po Panginoon, I pray and we thank the Holy Spirit Panginoon na siyang pumapatnubay sa amin upang magawa namin ang inyong great commission at ang mission namin dito sa mundo Panginoon, at masunod ang inyong kalooban Panginoon. And we pray Lord God for the divine wisdom Panginoon na nagmumula sa inyo, na sa aming pag-aaral at pagbubuli-buli ng inyong mga salita Panginoon ay to you belong all the glory and adoration Panginoon, dahil kayo ang Diyos na may likha sa aming lahat Panginoon. Kaya dalangin namin Panginoon na sa lahat na makakapanood, makakabasa o pakinig nito Panginoon ay this will lead them Panginoon, and this will be an instrument of you Panginoon upang sila ay makakilala at tumanggap sa inyo Panginoon. Honor you, we glorify you. This is prayer of our Jesus Christ. Amen. Ayan. So narito po tayo sa Lucas 24:6. Ayan. Ito po yung sinasabi, wala siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Message, at sinagot daw ng mga anghel ang tanong na gumugulo din marahil sa isip ng mga babaeng iyon. Binalita nilang wala na roon ang Panginoon dahil muli itong nabuhay. At pinapaalala sa mga ito ang sinabi sa kanila ng Panginoon noong nasa Galilea pa ito. Application, at ito na nga ang sinasabing good news o mabuting balita, ang pagkabuhay na muli ng Panginoon. At maaaring masasabi sa mga sarili ng mga babaeng iyon na oo nga, ito yung katuparan ng sinabi ng Panginoon sa amin na muli siyang mabubuhay. Siguradong sobrang hindi maipaliwanag na tuwa o saya ang naramdaman ng mga babaeng iyon. Kaya siguradong ipapamalita o ipagsasabi nila iyon sa lahat. Lalong higit sa mga alagad at tagasunod ng Panginoon na kasama nila at nakarinig ng mga sinabi ng Panginoon. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? So, ito na yung sinasabing, kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Yesus, wala tayong good news o gospel na maipapamalita or maishishare sa bawat tao ngayon, di ba? And yun na nga, kaya sinabi ng mga anghel, di ba, parang syempre siguro magkakaroon ng pagtataka yung mga babae na ito na sila Mary Magdalene at yung mga kasama niya na mag-aayos ng katawan ng ating Panginoong Yesus, na bakit alam ng mga lalaking ito o ng mga anghel na ito yung tungkol sa sinabi sa amin ng Panginoon, kami yung mga kausap na yun ng Panginoon, di ba? Pero that is the great power ng ating Diyos Ama, na kung saan ay pati sa mga anghel ay ipinabatid niyan yung katuparan ng ipinangako ng
Panginoong Hesus sa kanyang mga nakasama noon, di ba? Na mga nakarinig na siya ay after mamatay, after maparusahan sa ating mga kasalanan at pagsalansan ay on the third day ay muli siyang mabubuhay, di ba? So syempre magkahalong pagdududa or tuwa and saya at hindi maipaliwanag na amazement yung naramdaman ng mga babaeng ito, 'di ba? And sabi nga, kapag meron tayong mga good news, 'di ba? Dahil syempre, alam naman natin at nakikita natin sa mundong ito, maraming mga news na parang ayaw mo nang panoorin, ayaw mo nang pakinggan kasi parang mga nakakatakot, parang nakakatrauma, parang sobrang gulo na nang nangyayari sa mundo, 'di ba? Pero sabi nga, meron at meron pa rin na good news na maaari nating mapakinggan at yan ay walang iba kundi ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, which is tayo din ay pwedeng maging instrumento ng Panginoon para maipahayag ang mabuting balita na ito sa ating kapwa. Hindi natin alam if maniniwala o tatanggapin ng ating mapagsisharean ang good news na ito tungkol sa free gift of salvation na ipinagkakaloob ng ating Panginoon, pero ang pinaka-importante is we will be the mouthpiece of the Lord to share the good news to everyone. Kung halimbawa sila ay nako-confuse or posibleng hindi sila maniwala, you read them the scripture, you read them the words from the Bible, kagaya ng ating nasa devotion na ito, na kahit one verse each lang na maaari nating maipaliwanag sa kanila, nang sa gayon ay it will lead them to knowing and being curious if totoo nga ba ang tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, na wala man tayo on the exact time or in the exact na pangyayari, pero we have the basis because we have the Word of God. Ayan. Maaari man ang iba sabihin, ako, gawa-gawa lang ng mga sumulat yan, yung Bible na yan. Pero, time will be revealed that it was really written with the guidance of the Lord mula sa mga prophets at sa mga apostles niya na mismong nakasaksi o nakakita ng mga tunay na pangyayari, which is it will be revealed to us mostly sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. And if we remain and keep our faith and trust in the Lord, alam natin na makakasama tayo ng Panginoon sa kanyang kaharian at meron na naka-ready o naka-prepare na place for us sa kanyang kaharian. So, wag tayong panghihinaan ng loob. Always be let us enjoy the presence of the Lord, enjoy ang pagbabahagi ng gospel o good news ng ating Panginoon sa lahat ng tao na ating makikilala o makakausap, sa ating mga kapamilya, ating mga kaibigan. Kumbaga, wala tayong pipiliin kahit people man sila from different country, from different nation, from different na mga paniniwala. We should be open up about our faith in the Lord, and we know that our faith will be tested because there will comes a time that there will be tribulation, but we always keep the faith because we know Jesus has overcome the world. So kung paano napagtagumpayan ng Panginoong Yesus ang lahat ng mga pagsubok sa mundong ito, tayo din ay mapagtatagumpayan din natin yan. So nawapay may natutunan kayo sa ating maiksing share ng devotion video, and let us all close this into our closing prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa inyong mayamang mga salita na aming napagbulay-bulayan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kayo ay muling nabuhay, Panginoon, at dahil sa inyong muling pagkabuhay, Panginoon, kami ay may maibabalita sa bawat tao na aming makakausap. We can share about the good news. We can share about the free gift of salvation that you have given to us, Panginoon. And nawa, habang may time pa kami, because our life here on earth is very short, Panginoon, ay nawa, gamitin po namin ito para sa kapurihan ninyo, Panginoon. Nawa ay hindi masawalang bahala, Panginoon, ang inyong ginawa, Panginoon, para sa katubusan namin, Panginoon. At nawa ay hindi po ito sayangin ng bawat isa, Panginoon, dahil hindi kami mabubuhay ng panghabang buhay sa mundong ito, Panginoon. Our eternal place is in your kingdom in heaven, Panginoon. And we know, Lord God, that while we still have time, we need to be eager and do the Great Commission, Panginoon, to go therefore and make disciple of all nations. We pray, Lord God, para sa lahat ng mga taong dumadanas ng mga financial na problema or losses, Panginoon, whether it's in work or in business, Panginoon, that you will be the Lord who will restore, and you are the God who provides, Panginoon, for everything that we will need and we need, Panginoon. And sabi nyo nga, Panginoon, na we seek ye first your kingdom and your righteousness, and all these things will be added into us, Panginoon. We pray, Lord God, sa anumang mga distractions, Panginoon, that they will not prevail, Panginoon, upang
pamahagi ang inyong mabuting balita, Panginoon. You will touch the heart of every people, Panginoon, na tanggapin at kilalanin kayo bilang Diyos at tagapagligtas. We also pray, Lord God, para po sa lahat na may mga sakit at karamdaman, whether it's physically, emotionally, spiritually, Panginoon, that you are the God who heals, Panginoon, and by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed indeed, Panginoon. At kung ang inyo man pong magiging paraan, Panginoon, upang maibsan o mawala ang sakit na nararamdaman ng mga kakilala, mga mahal namin sa buhay, Panginoon, ay they will eternally have rest in your kingdom, Panginoon, ay nawa, you give comfort, Panginoon, para sa mga maiiwan ng bawat mga mahal namin sa buhay o kakilala na ito, Panginoon. And nawa po, Panginoon, bago man lisanin ng bawat isang mundong ito, Panginoon, ay tinanggap nila kayo bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa lahat ng mga pastors, priests, evangelists, prophet, teachers, missionaries, Panginoon, teachers, workers, at kahit mga regular members ng different body of Christ, Panginoon, or body of church, Panginoon. Iba't iba man ang pangalan, Panginoon, as long as we believe and we have faith, Panginoon, and trust in you, Lord God, we know that we have one mission, Panginoon, at yun ay ang ibahagi sa bawat isa, Panginoon, ang inyong mabuting balita o ebanghelyo, Panginoon. We also pray, Lord God, for our country, the Philippines, Panginoon, na anuman ang mga nangyayaring ito, Panginoon, that you will lead the Philippines, Panginoon, into repentance, Panginoon. Ang lahat ng mga nangyayaring kaguluhan, Panginoon, ay maisa sa ayos, Panginoon, dahil you will raise up leaders, Panginoon, na mamumuno sa aming bansa na may banal na pagkatakot sa inyo, Lord God. Kaya din po, Panginoon, ang bawat mamamayan ay magkakaisa, Panginoon, at magkakaroon ng unity, Panginoon. And ang aming prayer, Panginoon, na magkaroon ng salvation, Panginoon, para sa bawat isa, Panginoon, dahil alam namin na relihiyoso ang mga Pilipino, Panginoon, ngunit ang kailangan po, Panginoon, ay ang tunay na relasyon sa inyo, Panginoon, at magawa ang inyong mga ipinagagawa sa amin na ayon sa inyong will, Panginoon. Ganyan po, Panginoon, ang bawat pamilya na pinakaunang sinisira na gawa ng kaaway, Panginoon, upang hindi maging maunlad ang isang bansa, Panginoon. And we pray, Lord God, na magiging maayos ang bawat pamilya, Panginoon, mula sa pinakamataas hanggang pinakamababang nasa aming bansa, Panginoon. We also pray, Lord God, for Hong Kong, Panginoon. Salamat sa aming mga employer, Panginoon. We pray for the harmonious relationship namin, Panginoon. Guidance sa pag-aaral ng kanilang mga anak at wisdom, Panginoon. Gayon din po sa trabaho ng aming mga amo, inyong protection, Panginoon, for good health, long life, Panginoon, ay pagkakaloob niyo po sa kanila. Salamat sa Hong Kong na nagiging way, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng trabaho, Panginoon. Meron kaming maipadala at isend sa aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Also pray, Lord God, for your chosen nation, ang Israel, Panginoon, na ang mga Hudyo, Panginoon, ay magbabalik loob, maniniwala at sasampalataya sa inyong bugtong na anak na si Jesus, na siya ang Mesiyas, siya ang Savior, Panginoon, ng buong mundo, Panginoon. And for us who believe in Him, Panginoon, ay binibigyan niyo po kami ng karapatan na maging anak niyo, at kung ano man ang mga mana na karapat dapat para sa Panginoong Yesus ay matatamasa at mararanasan din po namin, Panginoon. We give back all the glory, adoration, and praise to you, Lord God. And we love you and we glorify you. This we pray in our Jesus Christ. Amen. Bye-bye pa sa ating lahat and God bless. See you tomorrow.